Hello my friends! Welcome back to Adventures and Realities in Canada. Ako si Chris at today isasama ko naman kayo sa aking happy place at excited na akong ipakita ito sa inyo, ang Dollar Tree dito sa Canada. Backstory, dati nakikita ko lang to sa mga YouTube videos na napapanood ko kasi favorite ko si Do It on a Dime sa YouTube. Mahilig kasi ako sa mga organization videos kaya pangarap ko dati na makapunta sa isang Dollar Tree at luckily dito sa amin may malapit na branch. Ang Dollar Tree nga pala ay parang 88 pesos store sa Pinas at ang daming items dito na lahat ay $1.25 lang. Super sulit, 'di ba? Bumili kami recently ng mga art supplies ni John kaya kailangan ko ng mga organization containers para sa colored pencils, crayons, markers at printing paper niya. Naghahanap din ako ng malaki-laking plastic para sa mga puzzle mats na ginamit namin nung camping. Hindi kasi nagkasya sa black bag. Dito sa Dollar Tree, ang daming art materials, notebooks, pens at iba pang school supplies na pwede mong bilhin ng mura. Parang treasure hunt talaga dito kasi ang daming magagandang items. Maraming cleaning supplies, kitchen tools at iba pang gamit sa bahay. Meron din silang canned goods, snacks at pati frozen foods. Kung may party naman kayong pinaplano, andito lahat ng kailangan nyo. May mga balloons, party hats, plates at decorations. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para sa decor dahil dito sa Dollar Tree, $1.25 lang bawat isa. Dito ko din lahat binili yung decorations tuwing magsa-celebrate si John ng birthday niya. Dito naman sa row na to makikita nyo yung toy section. Ngayon nga, hinahanap ko na yung section ng mga school supplies dahil naghahanap ako ng pencil cases. Sa dami ng gamit at mabibili, kailangan mong suyurin ng mata mo yung mga items kasi dikit-dikit. Sa ganun sila nakakatipid ng retail space kaya nakakabenta sila ng mga murang items. Ang tagal ko ding nag-iisip dito sa section na to kasi pinivisualize ko kung paano ko i-organize yung mga gamit ni John kaya ito naglibot-libot muna si John at si Glenn. Natuwa rin ako kasi nakakita ko ng containers na perfect para sa wire organization. Mamaya ipakikita ko sa inyo. Dito naman makikita niyo yung books section. Si John mahilig siya sa mga word search na activities. Finally, natapos din ako sa school supply section. Pumunta naman ako sa ibang aisles ng Dollar Tree para tumingin kung may kailangan pa ba kami sa bahay. Yung mag-ama naman nag-hide and seek habang hinihintay akong matapos. Binalikan ko nga pala yung isa pang container section na nadaanan ko kanina dahil dalawang containers na kailangan kong bilhin. Dito na din kami nakakita ng mga organizer para naman sa mga printing paper. Lahat ng color purple kinuha ko dahil favorite ni John ang purple. Eto na, magbabayad na kami. Tinutulungan ako ni John na iabot sa cashier yung mga items namin. Sa ibang araw ko na i-organize yung mga gamit na nabili ko sa Dollar Tree dahil kapag weekday sobrang busy. Ngayong weekend, since walang trabaho, naasikaso ko na. Una, nilabas ko muna lahat ng mga containers at ipinatong sa table tapos tinanggalan ko ng stickers. Sobrang satisfying nito pag yung buong sticker nagpipilat kung madaling tanggalin. Dito naman, makikita nyo, ino-organize ko na yung mga wires na nakalagay sa wire box namin. Dati, nakalagay sila sa mga ziplock bags na may label. Ngayon, inililipat ko na sila sa mga clear containers at gumagamit ako ng masking tape at isinusulat kung anong klaseng wire sila. For example, mga HDMI cables, USB Type-C cables at marami pang iba. Kino-confirm ko na rin kay Glenn kung anong pangalan ng wire kasi siya yung nakakaalam kung ano-anong wire sila. Siguro, nagtatanong kayo kung bakit masking tape ang gamit ko para sa label. Gusto ko talagang bumili nung nagpiprint ng label sa sticker, pero hindi pa siya priority sa ngayon.
Isa pang reason, yung masking tape, madaling tanggalin kung sakaling mag-iba yung contents ng container versus kung printed sticker siya. Basta naman sa organization, ang pinaka-importante, madali mong mahanap yung kailangan mong hanapin. So yung masking tape, it already serves its purpose for today. So ito na nga, makikita nyo na yung mga naka-organize na markers, tapos yung crayons, at ito naman yung mga colored pencils. Nung bata ako, pangarap kong magkaroon ng maraming crayons, pero usually yung 24 count na Crayola lang ang nabibili ko. Ngayon, natupad ko na siya sa pamamagitan ni John. Tig 100 count yung colored pencils niya at crayons. Tuwang-tuwa yung inner child ko nung binili namin to sa Walmart. Ito naman yung before ng wires, at ito naman yung after. Sobrang nakaka-happy lang. Ngayon, mas madali na silang hanapin, lalo kung may hinahanap si Glenn na wire. Actually, marami pa akong gustong i-organize dito sa bahay, pero at least ito may progress na. Iniinot-inot ko rin kasi syempre may kaakibat na gastos ang organizing at syempre oras din. At least may progress over perfection. Ito naman yung paper organizer sa tabi ng printer. Ayan, madali na lang makakuha ng papel tuwing gusto ni John magpa-print. O paano, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na vlog. Bye!